Hi guys, magandang araw po. Ito po muli si Melvin and welcome back to my YouTube channel. May dumaan na naman na ads ng isang online lending app guys sa aking Facebook account. Ito po ang Instant Loan, Online Easy Loan. At ito po ang nakalagay sa kanilang ads guys. Wala raw service fee, no ID card, no collateral, no mortgage or paperwork. At ang maaari daw nating hiramin ay mula 5,000 pesos hanggang 40,000 pesos. At ito po yung nakalagay sa mga repayment amount guys monthly. At 3 minutes lang daw ang ating hintayin ay papasok na raw ang ating nilon sa ating account. So we'll see guys. A-applyan ko ito ngayon. At yan ang ipapakita ko po sa inyo ngayon for today's video. So ngayon guys, dadaan muna tayo sa Play Store para i-install ang kanilang app. At dito sa search bar, i-search natin ang Instant Loan. At ito po siya guys, Instant Loan, Online Easy Loan. Isa rin pala ito sa mga retailer product ng Micro.Lending Corporation. So ngayon, i-install na natin. At ayan po, installed na po siya. I-open na natin. So i-confirm lang natin itong kanilang permission statement. And then, i-click pa rin natin itong confirm. I-click natin itong allow. At ito po ang kanilang privacy policy. So, i-click pa rin natin itong confirm. So, ilalagay ko na dito ang aking active mobile number. And then, i-click ko itong get OTP para ma-verify ang aking contact number. And then, i-click ko na itong sign in. At may note pang nakalagay guys, please submit your personal information and get your quota. So ngayon, pindutin ko na itong apply. So ito na po yung mga personal information na hihingiin nila sa atin guys. Tulad po ng ating province of residence, city of residence, residential address, ang ating postcode, educational level, marital status, number of children, living conditions, and then ang ating Facebook account ay gusto din nilang malaman. Pero optional lang po yan. I-fast forward ko lang po ang aking pag-fill up guys ha. At ayan po, na-fill upan ko na po. So i-click ko na itong continue. At dito na po tayo sa aking work information. Gusto nilang malaman ang ating profession at kung gaano po tayo katagal nagtatrabaho sa ating pinagtatrabahuan at kung magkano ang ating monthly salary. At ang pinili ko po dito sa profession guys ay staff. At dito po sa length of work, ang pinili ko po dito ay itong more than 2 years. At dito naman sa monthly salary or income, dapat ang piliin natin dito ay yung hindi masyadong maliit at huwag naman yung masyadong malaki. Yung tama-tama lang. So ang pinili ko po dito ay itong 24,000 hanggang 32,000 pesos. Hindi naman ito nanghihingi ng proof. Next ay click ko na itong continue. So next po ay ang ating contact reference or emergency contact. So 3 lang po ang emergency contact na hinihingi nila guys. Dito sa una, kailangang ilagay natin na contact info ay contact info ng ating parents, ng ating asawa, o ng ating sister or ang ating brother. Dito sa pangalawa guys, ay pwede ng contact info ng ating friend. At dito sa pangatlo, ay ang ating colleague or ang ating kasamahan sa trabaho. At dito sa baba, hingiin nila ang ating active email address. I-fast forward ko lang ang pag-fill up dito guys ha. At ayan po, pagkatapos kong finilapan ay click na natin itong continue. So ngayon, gusto lang malaman ang ating credit standing. So no loan lahat ang pinili ko dito guys. At yan naman talaga ang dapat para may posibilidad na ma-approve tayo. Pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. So hingiin na nila ang ating ID information. At ito po yung mga valid ID na tatanggapin ng instant loan guys. UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, driver's license, postal ID, voter's ID, at health card. So ang available sa akin dito guys ay itong driver's license. So ngayon pindutin ko na itong may plus na sign. And then pindutin ko itong while using the app. At ayan po, pipicturean ko na ang aking valid ID. And then pindutin natin ito. And then pindutin natin itong check. At ayan po, automatic na po nakalagay ang ating mga detalye na nakasulat sa aking valid ID. So i-click ko na itong continue. Next po ay ang aking face identification. And then i-click ko na itong photograph. And then i-click itong confirm. So ngayon kukunin na po nila ang aking bank information. Kung saan ko gusto itatransfer ang aking pera na ilo-loan dito. So mamimili na po ako ng account type guys. So e-wallet lang po at bank transfer ang kanilang available. At dito sa e-wallet,
Ang pwede lang pong pagtransfera ng ating pautangin dito ay sa GCash lang po, PMaya at GrabPay. At kapag bank account naman ang gagamitin natin, ay ito po yung mga bangko na pwede nating pagtransfera ng ating pera. So ang pinili ko po dito guys ay sa e-wallet at ang aking GCash account ang pinili ko. And then nilagay ko na ang aking GCash number dito sa my bank account dito sa pinakababa. And then pinindot ko na itong apply now. And then binalik po ako dito sa dashboard. At ito na po ang nakalagay sa aking dashboard guys. At may mga multiple products pa daw tayong pagpipilian dito guys. Una itong instant loan. At itong pangalawa itong Swift loan. At itong pangatlo ay itong cash tayo. Itong pang-apat ay loan AZPH. At itong panglima ay kita credit. So ang pinili ko po dito guys ay itong instant loan na may quota range daw na 500 pesos hanggang 40,000 pesos at may reference interest rate daw na 0.80% at ang loan term ay mula 180 days hanggang 360 days. So ang applyan ko guys, pindutin ko na itong apply. So ito po ang kanilang loan details guys. At may nakalagay na loan amount 11,000 pesos at ang aking GCash account number. At may nakalagay na loan term 120 days at ang marireceive daw natin na amount ay 10,991 dahil 9 pesos lang po ang service fee na ibabawas. Tapos ang interest lang daw ng 11,000 is 352 pesos. So ang date of application, so nag-apply po ako dito guys is February 3, 2025. Ang due date daw nito guys ay sa June 3 pa po 2025. So 120 days nga, 4 months. At dito sa baba guys ay ang kanilang repayment plan. So may tatlo po tayong repayment due kung sakaling ma-approve tayo. At sa first repayment due natin guys, dito nila idadagdag yung interest na 352 sa ating first monthly due. And the rest guys ay wala na pong interest sa 2 buwan na remaining sa April 24 at sa June 3. So may naalala ako dito guys. Ang sistema nito ay magkapareho sa Piso Wallet. Yung nakaraan kong ni-review. At sana nagkamali lang ako. So ngayon, i-click ko na itong apply. Susubukan kong itutuloy ito guys. Kung talagang i-disburse ba nila itong 11,000 pesos. So pindutin ko na itong apply. And then pindutin ko na itong allow. At nagpa-pop ito. Your application is being submitted. Please be patient. So hintayin natin saglit guys. At ayan po, successful na po guys. So ang nakalagay dito sa 11,000 pesos guys is under review pa daw. At yan nakalagay na ang aking date of application, February 3. Loan term 120 days. Payment amount 11,000 pesos. Service fee is 9 pesos. Interest is 352 pesos. Sana magkatotoo ito guys. Pero may note na nakalagay dito guys, basahin natin. In the loan processing, the final approved amount depends on your credit assessment. Maintaining a good credit record can increase the approved loan amount. So meaning hindi ito pala final approve ito guys. Pre-approve pa pala ito. So char lang pala itong 11,000 pesos. Hindi tayo mag-expect nito. Okay, sa ngayon, i-click na natin itong confirm. And then binalik na ako dito. So after mga 2 hours siguro guys, may na-receive na akong text guys galing sa instant loan na approve daw ang aking application. Maya-maya guys ay may notification na naman akong na-receive galing sa GCash. Ito po yun guys oh. May na-receive daw akong 1,080 pesos galing sa Skypay. So walang iba na po ito guys, sa instant loan na po ito galing. So dinisburse na pala yung pera guys na hindi ko pa alam. Na hindi ko alam kung ilan o magkano ang niloan ko. Hindi ko pa kinonfirm. Ay oo nga, parang Piso Wallet nga talaga ito guys. So nung inopen ko ang aking instant loan account, so ito na po ang nag-pop up sa aking dashboard. May nakalagay na you have an order to be repaid. Repaying on time can improve your credit. So nang pinindot ko na ito guys, ay may order history na po ako. May nakalagay na 1,800 pesos. At ito na po ang repayment date guys dahil February 3 ngayon. At ang due date nito guys is February 9. So 6 days lang po. So pindutin ko itong repayment guys. So saka na sila nagbigay ng final repayment plan guys na na-disburse na nila yung pera. So isang kalokohan na naman ito guys. Scam na naman ang loan app na ito. Tingnan nyo guys, ang binawa sa akin is 720 pesos. Kaya pala ang natanggap ko na lang ay 1,080 pesos. So ngayon guys, ibabalik ko sa kanila yung sinend nila sa aking pera na 1,080 pesos. Wala pa namang 24 hours eh. Ibabalik ko talaga ito sa kanila kaagad. So sa mga hindi pa marunong magbalik ng loan guys, katulad nito, ganito lang ang pagbalik guys. I-click natin itong repayment. Tapos i-click natin itong may
copy dito sa gilid guys para makopya natin ang account number. And then i-open po natin ang ating GCash account. I-click natin itong transfer. Click natin itong local. I-click natin itong view all. And then i-search natin dito sa search bar ang Netbank. At ayan, i-click na natin itong Netbank. And then, ang ilagay nating amount guys ay yung sinend nila sa atin na amount. Halimbawa sa akin yung 1,080 pesos. And then, ang bank name na ilagay natin ay yung pangalan natin na naka-registered sa instant loan. And then, ang account number ay yung kinopya natin galing sa instant loan. And then, itong email address ay optional lang po yan. Pwede natin lagyan, pwedeng hindi. At pagkatapos nyan guys, ay i-click natin itong may send money sa baba. And then, lagyan ng check itong may maliit na box. And then, i-click itong pay. Pagkatapos niyan ay hihingi po ng OTP and then click submit. Huwag kalimutang i-save ang ating receipt or pwede nating i-screenshot para may proof na bayad na po tayo. So ngayon guys, balik po ako sa aking instant loan account and then kukunin ko po ang kanilang contact number dahil gusto ko po silang tawagan. Pindutin ko lang itong aking profile and then pindutin ko itong kanilang contact us. So ito na po ang kanilang customer service email guys at contact number. So tinawagan ko po itong kanilang contact number na nakalagay dito guys. Pero out of coverage area. Hindi po siya makukontak. So in-email ko na lang sila guys at ang sabi ko, Sir, ma'am, ibinalik ko po yung pera na dinisburse ninyo na hindi ko naman kinuha. Paki-clear na po ang aking instant loan account. Salamat. At pagkatapos kong sinend sa kanila pabalik yung pera guys, ay inopen ko naman ulit ang aking instant loan account at binuksan ang aking payment history. At ayan po guys, may 1,800 pa rin pong nakalagay. So pinindot ko na naman itong repayment. And then pinindot na naman itong repayment na nasa baba. So ito na lang po ang naiwan guys, 710 pesos. So ito po yung binawas nila sa disbursement. So hindi ko na ito babayaran guys. Ang importante lang naman ay naisuli ko po yung pera na dinisburse nila na hindi pa lagpas ng 24 hours. Sayang din yung 700 pesos na binawas guys. Tapos 6 days lang po babayaran na lahat. Parang isang company lang po ito sa Piso Wallet guys. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa mga ganitong online lending app. So yun lang po guys. Paki-like and share na lang po sa video ito guys para ma-aware din po ang iba. And don't forget to subscribe my YouTube channel and my Facebook page for more tutorial video and mga review sa mga naglalabasang hula ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.